God, ikaw ang isa sa mga picture ng mayang hapon. So, again, instead di pahuhay ko, wala na ako kapahuhay. Kaya naman, we are not preparing. But sila pagay sige, no, we are always prepared. No? Kaya dapat sa itong mga men, kaya na gina-require kita nga mag-study sa Bible, sa Word of God, kaya anytime, no? Pag wala itong pastor, may mag-preach. No? So, this is why, so, sining hapon, kita ang tagaan sa panahon, mag-lecture. No? Ako mag-preach ko, mag-lecture lang ta. No? About sa kung ano kita sa tubangan sa Ginoo. Okay? So, hindi ka mo pagkabalaka, kaya ang time natin is 4:30. Maybe matapos na is 5 o'clock. Okay na ba? 5 o'clock tapos na? Okay na. Ang bilis nyo. But anyway, I try my best, no? Para kung papakuha siyang kulba, kasi hindi pa nga sila pasalipan na ang ari sa tubangan is very nervous part. Atod, permi kita nagatindog, pero kung sa tubangan na, kung walang guide by the Holy Spirit, hindi kita makahambal. No? Past na experience ko sa last Sunday, na-surprise ko yapo ko, no? Kaya doon ko ibabalo nga mag-service ko dito sa Silang Balay after sa panimbahon. So, ang role ko sa puro surprise. So, at tapos, expected ko ito nga time, abi ko isa lang ang ako isorwin. So, but, pamagi niya mo siya Ginoo, damo sila. So, may kapul ba't ara ang kalipay? Yan naman. Instead yung isa lang mo solvin, ara sila talan. So, salamat sa Ginoo. So, sa feedback, by the grace of God, naintindihan ko nilang pulong si Ginoo. Simple man lang ako ipaindi sa pulong, ipaindi na ito sa makatawa, no? Ang gospel or good news, dapat nila mabalaan nga sa sina nga point, nga kung nila na ibaluan, ang sila makagul sa kalawasan is amo lamang ang pagtuo sa gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo para kita makagul siyang kalawasan. Okay? So, mag-isa masiling raton nga sa tusay nga afternoon na gani. Actually, may mga message ako gi-prepare. Mas namin tali ko na lang tanan nga members. No? Kaya namin tanan nga members kay kung mabatialan nila ang pulong sa Ginoo, kagila nga intindihon maayo. Ako nagapati nga pag-abot sa hapon sa Domingo magabalik sila. But ang problem, kaya wala nila naintindihan. So, ipo na ito sa pagkampo, nga time will come. Ako matagaan sa privilege na makapreach sa Sunday. No? Kaya since member ko doon sa Sining Church, hindi ko na remember na nakapreach ako ng Sunday morning. Hindi ko na remember. So muna nag-pray ko nga time will come, matagaan sa privilege, makapreach sa Sunday morning. So muna nga message ipabot naton. Ayun nga message kung itindihon lang sa tao. I do believe nga ang tanan nga panibahon, ang tanan activities simbahan, kailangan pagkasabot tanan. Okay, so dito magdugay. So I'll try my best na maghatag alas asang offering, papadula na sa kulba. Okay? But depende po siguro sa aton nga na connection sa aton system, no? Sound system, sabi nga dula, no? Mas tabi nga may background nga magkanta kita. Okay? So title sa message ako mo taon is He Giveth More Grace. Abo na siya, no? Mga na siya pala niya, ang grasya sa Ginoo dito pag-abusuhan. Okay? Alright, i-play natin. Connect. Mas mapatay. Open.
Ay, sorry. Connect. Nakakunik. Nakakonect. So, ikuha ko na lang sa microphone. Try ko na lang. Bilang ko kumalaka. Dala ito matapos. Ako na nga, dugangan lang sa kanta. Kaya kung di ko magkanta, hindi talalasin ko. Tapos na ta. Okay. Alright. So the song says, He give it more grace. He gave it more grace when the burdens grow greater. He gave it more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiply trials, to multiply grace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He gave it and give it and give it again. When we have exhausted our store of endurance, and our sin has failed, ere the day is half done. Rain it's all the resources, our Father's forgiving is only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He give it and give it and give it again. Okay, no? Sila isang kanta, no? He gave it more grace. Amo lang sa atang oras pagpadayon, no? Ang masiling nato nga nung inang ataw wala pa magiguwag sa Ginoo. Ito mo di grasyahan pa na siya. Amo na ang grasya sa Ginoo sa aton, grabe no. Amo gani sila pa ang grasya ni naton abusuhan. Iba sin masubrahan o mapuno ng Ginoo, no? So makabatong kita sang consequence. So this time nang di ka magdugay, lubo lang man ato nga lesson, bali 22 points mo lang ni. Okay. Ito magkabala ka, 22 points. Dali na siya. Basta mamati lang amo. Amo nag-challenge iban mga preacher. Ang magpusok imin, dali na matapos ang wali. Basta magpusok imin. Sa aton karon tanawon ta pud sige mo imin. Right, so this time, atong pagkatunan is about
Alright. It's about what Christ was made and what believers are made in Christ. So duha ka butang ato pagkatunan ko karon. So magkatido ka before we proceed our lesson this afternoon. Let us pray. Our most gracious Lord and Heavenly Father, once again, Ginoo, ari kami karon sa imong tubangan, nagapasalamat kami Lord una sa imong gihatag protection sa matag isa. Salamat Ginoo kasi sining hapon wala kami nilipat sa pagbalik sa walay lupanan. Asa din Ginoo kami kapadayon sa pagsimba sa imo sa espiritu pagkamaturan. Lord, we ask your help, even the Holy Spirit, to guide me. Bisan pa Ginoo ang amon pagatunan Ginoo hindi makatag sa dako mabulig sa amon nga sa Ginoo kung ano ang amon sitwasyon sa imong tubangan. And also Lord, I pray even our pastors, together with Pastor Giselle Lenora nga sa Ginoo aras na ko sa ginsan. Lord, we pray use our pastors Ginoo ang mga instrumentos sinadog ay na sila nga ilang nga pagatudlo Ginoo makatag na siya makatag encouragement ay nang ambisyon Ginoo magatubo sunod sa imong kabuton. Pagsubok mo sa amay sa amon sa siningation, of di kami buligi kami kay nabalaan na mo Ginoo wala kami mapulay ka. All these things I pray in Jesus name. Amen. All right, so diri makita naton sa aton nga lesson what Christ was made. Ang pamangkot. What Christ was made. So diri una Imbiara ini ka 11 points nga ito nga makita sa what Christ was made. Una, makita ito in Galatians chapter 4, verse 4. Ano ang gihambal sa book of Galatians chapter 4, verse 4? Right? Open your Bible, please. Galatians chapter 4, verse number 4. All right. Okay, verse number 4, the Bible says, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made a woman. But silingon si Jesus Christ, una nga makita sa gintuga siya o nabunag siya, pinagi sa isa ka babae. Right? Kag hindi lang ina nga siya gituga sa isa ka babae, kundi siya maging tuga under the law. Sulo sa gihambal gyapon sa Galatians chapter 4 verse number 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made a woman, made under the law. Silingon si Jesus Christ, natawo siya under the law. So silingon si Jesus Christ is sumulunod sa balaod. Okay? Kag hindi lang ina no, siling pa diri sa John 1:14. Okay, ang gihambal sa pulong si Ginoo. John 1:14. I know this is familiar verse, no? Kaya na yung amuning isa nga makita na ito nga pwede ito i-defend sa mga iban nga mga kasimbahan kaya tungod na iban nga mga churches, they don't believe na si Kristo is Diyos. Kasi sila nagapati nga si Kristo is tao lamang. But hindi sa John, makita natin in verse 1, atong basahon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word? Okay. Si Jesus Christ. Okay. Pagdili sa verse number 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as on the only begotten of the Father, full of grace and truth. But silingon, si Kristo, kita nagapati nga siya tao. Do you believe that? Oh. But hindi lang takuto dira nga si Kristo tao. Si Kristo isa pud ka Diyos. No? If sinin pa sa verse 1, in the beginning was the Word. Okay? Sa ginsuguran, ang pulong. Kag ang pulong was with God. Kag ang pulong was God. Both silingon, si Kristo is Diyos. So mula kung may counter kita nga mga iba nga mga sikta, they don't believe that Jesus Christ is the Son of God. Oh, ang muna nga verse na ito ipakita sila. Okay? So dala nakita natin nga si Kristo natawo sa unod, pinagi siya sa kababayi, kag si Kristo tao under the law, kag si Kristo nilang natawo under the law, kag siya made flesh and dwelt among us. Mas siya nakig-upod sa aton according sa book of John verse number 14.
Aginda lang ina, no? In Hebrews chapter 2 verse 9. Ano giyang basang Hebrews chapter 2 verse 9? All right, open the Bible please. Hebrews chapter 2 verse 9. Siling padre, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor. So hindi lang siyang natao sa ulod, kundi siya pa made after the power of the lower angels. Okay? So muna ang makita natin ato nga Ginoo. And then, ano pa? In Hebrews chapter 7 verse number 16. All right? Hebrews chapter 7 verse number 16. Okay? Ano ba ginambal sa Hebrews number 7, chapter 7 verse number 16? Who is made not after the law of the carnal commandment, but after the power of an endless life. So mula makita natin si Kristo, no? Masya na tao sa siniya kalibot. Agay hindi lang ina, no? Hindi lang ina nga utang nga siya nga lamid what Christ made, kundi diri sa anom sila made like unto his brethren. All right? In Hebrews chapter 2 verse 17. All right? Sila diri, wherefore in all things I beheld him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in this pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Si Kristo gintuga, natuga siya, hindi lang sila nga mag-upod sa aton, kundi to reconcile. Nga man, kay tungod una kita makasasala. Okay. Nagsalamat kita sa Ginoo nga siya natuga. Kung wala siya natuga, wala kita nakangkon sa kaluwasan. So muna ang makita naton, no? Kagsiling pa diri, Romans chapter 1 verse number 3. Alright, no? Lack verses nga makita naton diri, no? Romans chapter 1 verse number 3. Ano ba gid ang purpose ni Jesus nga siya natuga sa kalibutan? Alright, Romans chapter 1 verse number 3. Okay? Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So, ang lineage ni Jesus Christ is ang sila ni David. Sa mutong sa atong message, okay, no? Ang kaliwat ginailan ni Jesus Christ is si Rehab, no? Pag si Rehab, nalibala na ito, siya isa ka Gentiles. So, nag-abot to the point na si Jesus Christ is masiling natin nga justiso. Oh. But atong babalaan diri nga si Jesus Christ halin sa seed of David. Okay? Alright, ano pa? Okay? Maana to si Kristo para kita made himself to of no reputation. Okay? Philippians chapter 2 verse number 7. Alright? So kung gusto niyo i-take note is hambalayo lang po nga para mahina-hinay natin para makuha niyo mga verses. No? Alright? Philippians chapter 2 verse 7. Made himself of no reputation. Okay? Alright, Philippians chapter 2 verse number 7. Okay, ano yung bal sa pulong sa Ginoo? 2 verse number 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in a likeness of man. So makita natin, no, grabe yung pagpakumbaba ni Jesus Christ, no? Kung isipin natin siya, King of Kings and Lord of Lords, no? Ba't ginhimo niya nga siya makig-level sa atin o magpubos sa iyang pagalingon? Kaya tungod may purpose siya nga ginhimo niya ina. Right?
So amo na siling kinatunggoy. And then made him to be sin for us. Grabe, no? Ikaw bisiguro. Huwag kasang sala. Okay? Tapos, naghibuo naton nga ikaw ang mag-ako sang sala sa iban. Kaya ba nato na himuon? Magbayad ka lang sa utang sa iban, doon hindi ka gani gusto. How much more ba ikaw mag-angkon sa sala sa tao? Pero ang Diyos naton, grabe iya ginimo. Okay? Nagpanawag walin sa langit para bayaran ang aton nga mga sala. Grabe, no? So muna makita naton kung ano ka bililon o ka-gracious ang aton nga Ginoo. Okay? And then, ang last, alright, last na. Okay? Galatians chapter 3, verse 13. Hindi lang siya nga made a woman, made under the law, made flesh and dwelt among us, made a little lower than the angels, made after the power of an endless life, made like unto his brethren, made of the seed of David according to the flesh, ano pa? Made himself of no reputation, made in the likeness of men, made him to be sin for us, and last, made a curse for us. Grabe. Ang muna nga ang iban subong ang word nga tithing hindi nila gid madula-dula. Gusto ko nila sa curse. Pag siling pa daw sa iban, gin-bless sila tungod nag-tithe sila. Amo nila nga start. Pero kung amo nang atong tanawon, nga amo nang stad nato nga good tungod, gi-bless ka kay nag-tithe ka, nga adamo man sa mga Kristohanon nga hindi arangan ang kinabuhi. Kung amo nang stand naton, lahat matani, tanan nga Kristohanon, kay we believe nga tanan nga Kristohanon sa ito nga time, miskin sa ito nga time, nag-tithe sila. But why nga wala silang na-prosper? Okay, siling sa verse number 9, sa Malakay chapter 3, tama ba na? Malakay chapter 3 ba na? Oh. Siling sa verse number 8, will a man rob God, yet ye have robbed me. Okay? Tapos sa verse number 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So, masalamat kita sa Ginoo, kay siya ang nag-angkon sa sina, nga concentrate pa sa iba nga term, sumpa. Amo na siling pa sa Galatians chapter 3, verse number 13, yambal sa pulong sa Ginoo. Okay? Salamat kita sa ginimo ni Kristo nga siya natawo sa sininga kalibutan. Ay kung wala pa siya natawo, ara gyapon kita karon sa under the law kag sa curse nga pamaagi. Galatians chapter 3 verse 13, ano giyambal dira? Okay? Nakita nyo? Okay? Anong giyambal? Verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Salamat kita na sa ginimo ni Kristo. Amo na subok wala na sang curse. So, kay tungod wala na sang curse, silingon, magpinagusto na ta. But no. Hindi, no? Ang ato na nga magita, nga kita wala na sa under the law. But now we are under grace. So muna makita naton sa siling pa sa una, no? What Christ was made. Alright? So ikadua, diri kita, what believers are made in Christ. Ano naman kita nga mga believers sa kay Kristo. Alright, number 1, okay, in 1 Corinthians chapter 5, verse 21, ano kita diya sa kay tubangan ni Kristo? Okay? Atong tanawon, no? So kung gusto i-take note, hinaylayan ko lang, no? What believers are made in Christ. 1
Second Corinthians chapter 5, verse number 21. Ano kita? Sa tubangan ni Kristo. Alright? 1 Corinthians 5:21. Okay? Silindri? For he hath made him to be sin for us, we knew no sin, but we might be made the righteousness of God in him. Grabe, no? Na makita na ton. Ginimo kita ganyan nga righteous diya atubangan sa amay. Okay? So muna atong pasalamatan sa Ginoo. Masya na tao dito sa kalibutan para mag-redeem sa aton nga mga sala. Okay? Made the righteousness of God in Him. That is number 1. Number 2, in Romans chapter 5, verse number 19. Ano naman? Agyambal sa pulos Ginoo. Okay. Romans 5:19. All right. Okay, are you there? Okay, ginagyo ko mga ladies sa pagbasa. Romans 5 verse 19, right? Ladies, read. Wow. Ano yun? For us by one disobedience many were made sinners. Sino ni siya katao? Okay? Si Adan. But salamat kita, kami isa po nga tao, no? Nga, sa iya nga pagsunod, siling padira, no? So by the obedience of one, shall many be made righteous. Sino naman ni siya? Alright? Una, si Adan, kasala, kag diri ginhimo kita ka righteous, pinagi kay Kristo. Okay? So, ang munang aton nga, nangkon diya sa tubangan ni Kristo. Right, ano pagin? 1 Corinthians chapter 1, verse number 30. Alright. Sige, mga lalaki naman ato na hiyoon sa pagbasa. 1 Corinthians chapter 1, verse number 30. Ano naman kita diya sa tubangan ni Kristo? Alright. Hara na, mga lalaki, 1 Corinthians, okay? Palihog basa, 1:30. 1 Corinthians chapter 1, verse number 30. Alright, sige, palihog dungan. Alright, no? But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Okay? Ano pa? And righteousness, and sanctification, and redemption. Kita mo na, no? Amo na kita subong. Tungod sa ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Kita nakaangkon sa wisdom, naging matarong kita, naging sanctified kita, and then gin-redeem kita sa diin. Dito sa linaw nga kalayo. Alright? So muna, makita natin. Alright, another verse. Romans 8, chapter 2. Okay? Kasi lindre, made the righteousness of God in Him, made righteous, made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. In Romans chapter 8, verse number 2, anong gihambal sa pulong sa Ginoo? Alright? Ano gihambal niya? Romans chapter 8, verse number 2. Okay? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Wow. Huh? Wala ka mo nalipay siya na?
Wala ka mo nalipay? Ha? Ginkuha kita sa sala, tag sa kasuguan. Tungod ina sa kay Kristo. Dapat malipay ta. Kay we are not under the law now, but we are under the grace. So muna makita naton. And then ano pagid? Ephesians chapter 2, verse number 13. Hindi sila made free from the law of sin and death. In Ephesians chapter 2, verse number 13, ano pag ginagihambal sa pulo sino? 2:13? Alright. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Wow. Isang to nga panahon, wala gid kita. Ang mga explain ko sa mga wala kita sang bili. Mga aliens kita. Mga enemies of God kita. Sa to nga time, no? Kay ang mga hintil, wala gina sila sang kaluwasan, no? Kay si Kristo gintawo sa kalibutan para lang sa iya nga mga katawhan. Pag sino ina nga mga katawan niya? Ang mga Israelites. But salamat kita, no? Tungod sa fullness of sa mga Israelites, kita nakaangkon sang kaluwasan. Amo na gihambal diri, no? Sa Ephesians 2:13, naghihambal sa Ginoo, okay, atong balikon, no? Agihambal niya, no? But now in Christ Jesus, who has sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. So, paano kita naging malapit sa kay Kristo? Sana mo pamagi. Tungod sa dugo ni Kristo. Kung wala ang dugo ni Kristo, kita nga mga hintil, wala din kita nakagpon sang kaluwasan. Amuna nga dapat sa ito nga pagkanta, dapat ara din ang blood. Kaya ang blood, dako nga nabulig sa aton. Tungod sa dugo ni Kristo, ang ipagay dito sa krus sa Kalbaryo, kita nakaangkon sang kaluwasan. Alright? No? Siling diri, no? Masiling pa, no? Nga ginambal siya diri, made by the blood of Christ. Okay. Another, Colossians chapter 1, verse 12. Kaya hindi lang kita gipalapit, pinagi sa dugo ni Kristo. Siling pa din sa Colossians 1:13. Okay. So, mo ni mga privilege nga man kunaton, kung una, ikaw, luwas. Pero kung hindi ka luwas, ini mga biyan, hindi mo ni maangkon. That is why, sa atong subong, siguraduhon ginaton nga kita luwas. Okay? Luwas ba kita tanan? Gamay lang nag-amen. Alright. Colossians 1:12. Ano giyambal sa Colossians 1:12? Okay. Alright, mga babae, palihog, basa. Alright, sige, ready, begin. Wow. Anong nakita niyo dira nga word? Nga magpasalamat kita sa Ginoo. Ha? Why? Nga magpasalamat sa Ginoo. Kasi lindrio, giving thanks unto the Father which had made us meet to be partakers of the what next? Inheritance of the saints in light. Wow. So, grabe no? Amo na nga sa diri sa kalibutan kung wala pa man sa mabaton mo pamana sa mga ginikanan mo. Hindi lang magkasubok. Kaya sobra pa nis mamana sa mga diri sa kalibutan. No? Pero mas namin gitali ko may haray. No? Hindi nga naman, ma-enjoy mo na sa kalibutan, ma-enjoy pa mo sa langit. Oh. Today, we are with partakers. Alright? Okay. What else? Silidre, no? Made righteous of God in Him, made righteous
made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, made me from the law of sin and death, made nigh by the blood of Christ, made us meet to be partakers of the inheritance of the saints. Ano ba again? In Ephesians chapter 1, verse number 6. Ano giyambal? Ephesians chapter 1, verse number 6, silidri, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Amo na nga kita hindi amo magbaton kay Kristo, kundi si Kristo amo ang magbaton sa aton. Amo na iban sa ila magsulbining sila. Bato na si Kristo nga imo nga manluluwas para maluwas ikaw. Ang pamangkot, di baton ka kaya ni Kristo? So in the word accepted, no? Pag may time ka sa sunod, ato ni tudlo kung ano ni siya. Kaya mostly sa mga tradisyon, maski sa aton sa una, no? Batula lang si Kristo, Brad. E kung batulon mo si Kristo, maluwas ka din. Paano ka nabato ni Kristo? Kay di nagtuo ko sa iya mo. Binbatong ko ang regalo. Tapos matagbata ilustrasyon. Oh. Para masiguro gid nimo nga babaton mo gid ang ina nga kabuhi nga way katapusan. Oh. Mahatag pa ta sampol. O for example, ining microphone ihatag ko sa imo. O paano nga mangin imo? Batulon mo hamak mo na. Pero pasalamat kita sa pulong si Ginoo. O nakay na open kita. No nga ang kaluwasan kani is simple lang. Ano lang ang kaluwasan naton? Pinagi na sa gospel or good news. Anong good news? Si Kristo na patay, gilubong, pag sa 3 adlaw, nabanhaw. Good news na, Brad. Good news na. Kung ikaw ang napatay, bad news. Ano itong natabo sa amon pagsulwining na mo nagligad? Asa itong mga nagligad pa? Pagkanto na mo, nagkanto kami. O anong tuyo yung hari ka mo din? Sinaman, sir, gusto na mo magpalabit sa mayong balita. Magpabot siya sa mayong balita. Ano nang mayong balita, ha? Grabe, sugisog, tuloy ka na mo. Sugisog. Sinaman, sir, ang mayong balita, sir, ang muli, si Kristo, napatay, gilubong, sa 3 adlaw na banaw. Habak mo nung sabat sa amon? Mayong balita ba na? Si Kristo napatay? Habak mo. Sinamon, salamat na lang, sir, kasi Kristo ang napatay. Kung ikaw ang napatay, bad news na. So, salamat kita, no? Sa ginimo ni Kristo Jesus, nga siya kita, nga nakangkos. Gaging kita, ngaging baton. Grabing pribilehiyo na. Muna doon sa ito ang kilaboy. Okay, ano pa gin? Romans chapter 6, verse number 22. Alright. So, gamay na lang. Matapos na ta. Okay. Sige, basta mga picture ribbon. Okay, suksok na rin yung mga sapatos. Okay. Romans chapter 6, verse number 22. Kaya hindi lang kita made as acceptable in the beloved. Ano pagid siling dire? Sa Romans chapter 6, verse number 22. Okay? Ano ang ginambal niya? Sila sa pulong siguro 6:22. But now, being made free from sin. Wow. Okay. Ano pagid, no? But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Grabe, no? So, amo ni nga ako maintindihan ng isang mga tao. Hindi basta-basta ginibok sa Ginoo. Naluwas ka, pinagi sa dugo. Nangin hiridero ka,
tungod sa kay Kristo. Okay? And then ano bagid? Naluwas ka, libre ka na sa sala. Oh, tungod kay Kristo. Magpot dire. Magpakasala na lang ka, brad. Libre man. Amo ba na? Hindi. Pero sa itong pagpadayon, makasala ka man ta. Pero ato nga kasalanan mahimo, hindi na naman ka pa impyerno sa aton. Ay di, salamat ba di, kaya hindi na ganit ko pa impyerno, mag-imo lang ako sa sala. Pero ang malay tandaan mo, may consequence. Hindi ka siling, kay tungod grasya naman subong. Kaya ang grasya, busuhon mo, ang matabo, disgrasya. Ano sa itong pagpadayon? Ang ginakamabutan, ginatan lang ang pribilyo sa ito sa Ginoo. Para aton nga ma-enjoy. Pero hindi naton pag-abusuhan. Okay? Alright? Ano pa gid? No? Siya, made free from sin. Ephesians chapter 2, verse number 6. Wow. Grabe, no? Grabe ang atong lang kundra sa tubangan sa Ginoo. Ginhimo niya kita sa aton. Nga ginhimo niya para sa aton. Alright? Ephesians chapter 2, verse number 6. Okay? Ano ang balsa-bulo sa Ginoo? 2, verse number 6. And hath raised us up together and made us sit together in where? Okay? Nasundan niyo ginabasa ko? Okay? Sidre, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Wow. Grabe, no? So, muna siling ugani, kung maintindihan ng isang tao, mo to siling ugaila, no? Imagine mo na, kita bound in hill, but tungod sa gugma, sa grasya sa Ginoo, kita, upod. Di ka malipay. No? Malipay ka man gani nga lang artista lang makita mo, makasabay mo sa pagkaon. Diba? Tijoy, no? Artista na gani, ha? Lalo na kung si kwantong artista o si Vin Diesel. Kilala niyo si Vin Diesel? Hindi na kilala si Vin Diesel? Kamu nagkamali. Si Vin Diesel, aras tubangan nyo. Oh. Vin Diesel, malipay kasi na, ano? Imagine mo, grabe. Ipaghambog pag hindi mo na dayon. Kaya nilong mo na, tika-tikalon. Oh. Ay, abi mo, brad. Si Vin Diesel, tupad ko, nagdungan kami kaon. Tawo lang na, how much more? Pag inidra lang na sa kalibutan, kung rin ginambal, in heavenly places. Sino gusto dito? Ay, wala siyang gusto dito. Ay, hindi ka mo gusto malangit? Ay, wala siyang ga-amen, ha? Grabe, no? Pero promises ang ginauna. Ano ay no? Pag abot ko sa langit, si Jesus Christ diri, tapos diri ko sa higa, sa kilid na gido. Grabe, kung may arap pa siguro nga pride dito, siguro grabe, ako nang pinakahambog dito. Ano ba, tupad ko si Kristo. Okay? That is a privilege. Pagyatag si Ginoo sa aton. Right, ano pa? 1 Corinthians chapter 15, verse number 22. Hindi na lang made free from sin, made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ano siling pa day? 1 Corinthians 15, verse number 22. Alright? Okay? Hambal dire. For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made
alive. Wow. Amen? Sadto patay kita, but salamat sa grasya sa Ginoo. Karon buhi kita. Maski susubok sa ato karon, salamat nga buhi kita. Muna nga pasalamatan mo sa Ginoo nga, Lord, salamat kay buhi ako subong. Ambot lang kung nagpasalamat kita nga buhi kita subong. Yang iba niya nagahinulsol sila. Nga anabuhi pa man ko subong man. O, baligtad. O dapat sa mga Kristiyanon, wala na nga concept, wala na nga mindset sa mga Kristiyanon. Nga maghinulsol ka pa nga, ay nga anabuhi pa man ko subong man. Pasalamatan mo nga nabuhi ka, no? Pasalamatan mo pagkaga nakabugtaw ka pa, ay nga man, may plano pa ang Ginoo sa aton. E kung wala na plano ang Ginoo sa aton, dire-diretso na ang aton na tulong. Ano na, no? Nga magkita aton, pagyambal sa pulong si Ginoo. Alright, second to the last. Lamay lang nag-amen. Okay. Ephesians chapter 1 verse 9. Alright, ano giyambal sa Ephesians chapter 1 verse 9, and then jump kita sa 3 verse number 5. Okay? Ato ni basahon mga verses kay importante ni siya. Okay? Ano ginambal una sa verse chapter 1 verse number 9. Alright, sili sa pulong si Ginoo, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure which He had purposed in Himself. Chapter 3, verse number 5, which in other age was not made known unto the sons of men, as it is known, revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Ang maraming pasalamatan natin sa Ginoo, ang mystery na reveal. E kung wala na reveal ang mystery, I don't know kung din kita subong kanto. At salamat kita, no? Ang isa sa butangan na pasalamatan kung no? Ang RD nag-abot sa aton. E kung wala kina sila, ara kita gyapon sa pagtuluhan nga hindi amo. E kung imo tanawon, dako git ang diferensya. Grabe git ka dako. Lalo atong sa lesson naton sa Wednesday, ano to siya? About sa Great Commission. Okay, kita sa to, grabe gid kita. Oo, sige, mag-mission ako. I-commission mo. Pero wala kita kabalo. Atong Great Commission, hindi ito para sa atong. Imagine mo, pila na edad ko? Butanta ko, 57 ko. So, nag-abot ang RD sa aton diri, 2022. Oh, 26 minus 22, 4 years. 57 minus 4, 53. Imagine mo, 53 years kita nga na blind. Sa pagtuluhan nga na. Kag masigasig pa ta sadto ka panahon. Oo, grabe. Si Sister Milagros, grabe pa din magsubiling sadto. Ano man. Mission mo. Pero hindi kailangan mo. At salamat kita sa RD, no? Amo na nga sa tungod sa mystery nga gi-reveal, amo na nga ang atong pagbadayon karon na tadlong na siya. All right, no? Amo na ginambal sa pulong si Ginoo. Colossians chapter 1 verse number 26. All right? Okay. Silindri, even the mystery which hath been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints. Amen. Ang una sinabi na salamat kita sa sina nga mystery nga na reveal. Kag na-reveal na pinagila sa kasino nga apostle. Apostle,
Paul. Okay? Tandaan na to na. Ang mystery na rebilang dito sa kay Apostle Paul. Sa 12 disciples, kay John the Baptist, Jesus Christ na teaching, wala na dito. Kaya ang teaching ni John the Baptist, 12 apostles, Jesus Christ, is about the gospel of the kingdom. Okay? Tandaan natin, ang gospel of the grace of God na-reveal lang dito sa kay Paul. Okay? Saan mo na, no? Saan mo na nga iban karon, iban nga Baptist, grabe din sila. Always pinakot ang Matthew, Book of John, sila nagalibot-libot. Always na kabalo galing ila nga book, hindi na para sa aton. Okay? So mula no, nga makita naton. And then, Titus chapter 3 verse number 7, kag diri kita magatakop. Sinimpay nilang made alive, made known as unto us the mystery of His will, kag diri sa katapusan, in Titus chapter 3 verse number 7. Ano nga ba sa Paul? That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Wow. Okay. Grabe, no? That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Malipay ka mo sila? Dapat malipay ta. Oh. Ay nga naman, langin manunubli ka. Langin manunubli kita. Pag ato nga panublion, hindi sila ordinaryo lang. Anong ginambal rin? Mangin manunubli kita sang ano? Anong ginambal sa verse? Oh? Here's according to the hope of eternal life. Ano nang kasalamatan naton? Oh? Maas a Christian, ang aton blessed hope, ang ginapabot is ano? Rapture. Kasi may kamo kabalo kung ano atong blessed hope, ha? Atong blessed hope is ang rapture. Make it sure, mapag-abot sa rapture, madala ka. Madala kita. Eh kung hindi kita madala sa sina nga rapture, na, makaangkon ka sa tribulation. Okay lang tanay kung sa ibang mga preacher daw, sila nila, ang tribulation, subong na. Gapati ka mo nga subong na ang tribulation? Subong na. Kung may ginamo sa balayo, tribulation na. Oh, kung may problema ka, tribulation na. Pero hindi amo na abot silingon. Ang great tribulation is after the rapture. And that is 7 years. Kag uy mo tanawon ang great tribulation, kung ninyo basahon, ay grabe. Hindi basta-basta. Pasalamat ka na lang kung makasurvive ka sina. Pero sa akong pagtanaw, budlay na. Eh ano man, that time, wala na sang Holy Spirit. Budlay, man gani mo dalaw ng tao nga may Holy Spirit, may Espiritu pa. How much more kung wala na Espiritu? Ang tao may Espiritu, ano? Ang tao nga may Espiritu, patay na eh. Patay mo lang na. Oh. Ang magpabili na lang sila atong mga natuluan naton, masilipan naton nga nakabati sa pulong sa Ginoo, like sa kay Rehab kagaina, no? Hindi niya man kilala si Kristo. Oh, pero ginihimo niya kay tungod bay na batian siya. So ang muna na lang makasurvive ang ilang mga tao sa times ng tribulation kung ang
ilahimod hindi magpa-tatak sa number of the best. Ano itong number sa sapat na to? 666. Pero abot ayhan, kung magsugot ka nga, hindi ka magpatatak. Kaya in kaso, plus kay Princess, ang balod siya, bayaan mo ang iyong mga pagdaway gusto o magpatatak ka. Mas liig si Princess na, hindi ko magpatatak. Kaya anong karukon ang garab diri sa liog mo, nagamo na, kita yun ang garab. Makadahambal mo nga, si Kristo ako, amat. Mahal na kung diretso tiroon ka. Pero sila ka panahon, talagsa lagi ang maluwasin. So mula ka sa ato mo panahon karon, ato mo challenge, no? Masasini, yung ginatag si Ginoo sa aton, siguraduho naton, ako mag-abot mga panahon, madala kita sa rapture. So muna na ginahulat naton, amo nang iban ugali ang balba nga. Bodo dami na lang gid nga mag-rapture ha. Kaya nga man, ano nga tribulation? Mag-abot sa panahon, mag-abot si Judith. Damo na. So mula nga sa itong pagbadayon, siguraduhin na ito nga madala kita sa ila nga blessed hope. Right? So, amoy ni siya ang mga lesson nga makita na ito rin, no, what Christ was made, Jesus Christ made a woman, no? Made under the law, and the flesh dwelt among us. Okay? So, sige nga hapon, salamat po sa Ginoo, at least may na-learn kita, no? Kagaton nga aton nga mabutaw sa aton isip, masiling pa, naamo kita sining tungod sa ginhimo sa isa ka tawo. Pagina amo si Kristo Jesus. Yung sakripisyo ang iyang kinabuhi dito sa cross Kalbaryo. Pag hindi lang dito sa cross natapos, dito pagid sa impyerno. Grabe, no? Ang body nagsacrifice sa cross, but ang iyang akalag, nagsakripisyo pagid dito sa impyerno. Sa mo nang hindi mabaton-baton sa iban. Mas si Kristo daw nagkanto sa impyerno para mag-antos. Ang problema lang, kaway lang naging basa ang Isaiah chapter 53, verse 9 to 11, to 12. E kung basahon mo na ikaw magapati nga si Kristo, tudtod, di ka nag-antos dito sa linaw nga kalayo para bayaran ang aton nga mga sala. Okay? So muna siya. So muna nga dapat sa tuwa yun, kailangan natin magtuon sa pulong sige. Okay, magatindog kita, mangamuyo kita. Kahit kanino mamay, Diyos kabalangan Lord, salamat sa siling oras. Salamat sa amon nga malipot nga lesson about sa among pagpadayon. Pagdi na mo nabalaan Ginoo ang kamaturan. Apon kami ara na kay Kristo, ang amon kinabuhi masiling namon secured na dira sa iya tubangan. Kag salamat sa mga privilege na amon na angkon sa diin kung kami ara na kay Kristo kay nga naman ini nga mga dutan-on nga mga butang di naman namon mangkon, but sa langit nun nga butang ina nga mga butang Ginoo amon mangkon diya sa imo. Lord, sa amon pagpadayon, di kami buligi kami kag subong man sa mga kautoran namon. Ikaw Ginoo magatandog sa ilang kasing-kasing ay hindi nila ibaliwalaon ang adlaw sa panimbaho lalo sa Domingo. Kay kung amon na tanawon Ginoo o amon ilukbak nga ang imo ginhimo para kami maluwas, hindi siling pasang mahapos. Ang imong kaugalingon, ginsakripisyo mo dito sa cross, na ikaw nag-antos para makaangkol na kami sa kaluwasan. But Ginoo, ina ang mabutang wala nakita sa mga katawhan. Eh, Lord, ginapay na mo nga makatawan, nga sakop sa mga balay ng Ginoo nga dapat kailangan maintindihan ang imong pulong, ang imong ginhimo dito sa Cross Calvario, agud sa sina Ginoo makapadayon kami sa imong kabuton. Ginoo, di ang nabili na mo ngayon sa mga panibawon, ay ikaw lang Ginoo ang magapanguna, kinabalaan mo Ginoo walay ikaw lang isang sarang mahimo. Ang tanan lang inamay ang maginampok nga atugyan simo, ginapasalamatan tanan. In Jesus name. Amen. Okay, balik